Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po muli. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito si Kuya Pino Laharca at kami ay narito sa Far East Broadcasting Company. At ito ang inyong Heartline Friday Night Edition dito sa 702 DZAS, kaagapay ng Sambayanan. At tuloy-tuloy tayo na mapapakinggan sa radyo sa AM Radio 702 at naririnig din at nakikita sa Facebook sa Radyo TV. Hello, magandang gabi sa inyo, and it's so very happy evening to all of you. Thank you very much for being with us ngayon. At tuloy-tuloy tayong magkakasama ngayong gabi mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11. Siyempre, pabati sa lahat ng mga nakikinig dyan. Good evening mga kaagapay. Ang kasama ko ngayong napakaganda, nakasama nating counselor, syempre. Dati na siyang nakasama dito sa Heartline. Walang iba, si Ate Cheryl Palses. Hello, good evening, Ate Cheryl. Hello, Kuya Pilo. Good evening. Good evening sa ating mga listeners. Yes, ang ganda naman talaga, grabe. Ano bang sekreto ng pagpapabata? Ano yan, Sa Fountain of Youth ba yan? Or... Anyway, magandang gabi Ate Cheryl, and kamusta na po kayo? Anong balita sa inyo? I am very happy that you're here with us dahil bihira lang maging available si Ate She sa atin. So, thank you dun sa mga... Thank you for having me, Kuya. Yeah. Itong si Ate She ay registered guidance counselor at siya ay nagpa-private practice sa mga estudyante sa Alliance Graduate School. Siyempre, kasama din sa kanyang private practice and dun sa church nyo, no? Sa Alliance Christian Gospel Church sa North Caloocan, tama? Yes, Kuya. At nasa children's ministry ka din. Yes. Wow, mga bata talaga. And Kaya ka nakakabata no? Oo, board member din pala, no? And that's very nice. Kamusta ang ministry and how do you do the counseling? Pagka ba may magpapa-counsel? Ano yun, sa school o sa church niyo pupunta? Depende. Meron na pwedeng pumunta sa sa church. Meron naman online. Meron din sa school, sa AGS. Ayan. At sana maaga pa lang ma-invite na natin sila kung saan yung Alliance Christian Gospel Church. Saan banda ito, Ate? Alam mo ba malapit sa malapit sa Fairview? Malapit sa SM Fairview, no? Malapit sa SM Fairview. Siguro mga 5 to 10 minutes away from SM Fairview. Wow, 5 to 10 minutes. Well, siguro konting tumbling lang yan. Well, I'm sure dun sa mga ministries mo, mayroong mga taong, mga fans club mo. So, syempre, fans club. Isama natin sila sa greetings. Go ahead, Ate She. And, okay. Syempre, unang-una kong babatiin ang aking mga anak, no? Si Joshua, si Christian, at saka si Ezra. At ang aking husband, si Pastor Samuel Falsis. Yan. Wow. Tapos, ginigreet ko rin yung aking family sa Bulacan, no? Si Nanay Fanny, si Kuya Chris, yung sister ko na si May and her family, yung brother ko na si Vincent and his family, yan. Sister ko rin sa May Luzon Avenue, si Gigi and her family. Yan. Hello. Mga relatives. Yan. Ay, oo. Siyempre, hindi makakalimutan yung mga yan. Hello dyan sa mga kaagapay natin kung saan man kayo. At alam mo, Ate She, maraming nakikinig ngayon
At babatiin ko na rin sila. Si Ate Sige, kuya. Grace Esguerra. Hello, Ate Grace. Si Kuya Don Reyes. Hi, Pastor Don Reyes. Nagiging guest din natin yan. Si Zildjian Tatel II, Mila Pascua, Lordan Maulyon, si J.R. Diaz, Andres Mendoza, Anita Untal, Aaron Gacho, Reynaldo Caimol, Nora Cancelas, ating suki, Christine Braza, Mirna Erazari, Nelly Manansala, Lee De Vera, Michael Santos, Lawrence Laid, Sally Anuran, Jose Marie Vela, Jomar Vela, magkapatid yata sila. Okay. Si Apelido. John Cruz Velasquez, Berna Flores, Annalyn Liwanag, E.L. Villanueva, Merbeth Itak, and Axonic Aviles. Ayan, mga nakikinig sa atin yan. Ano? At syempre, greetings daw from Mila Pascua. Stay safe. Stay safe. Sabi niya, mula sa mga kaagapay dito sa 702. And si kay Pastor Don Reyes din. Stay safe daw. Okay. Si Ate Marivic Mendoza Pimentel, good evening. Kamusta po kayo dyan sa Philippine National University? Good evening din sa inyo, Ate Marivic. Si Raymunda Gallardo, good evening mga ka-Heartline. At nakikinig siya mula sa Hipona Copies. Ayan. At si Rosalinda Buico, good God bless din. Kay Ate Marites Yasay, God bless din sa iyo. At kay Ate Leonida Sacada Rubio, good evening din sa inyo. Wow, it's a very, very uh, full pack ang ating dito ang ating program. Mga kaagapay, hilahin nyo na ang inyong upuan. Mga katropa, kabarkada, kaibigan, kapitbahay, kasosyo, pati mga kaaway nyo, marami tayong matututunan dito. Yan. Yan. Ano, Ate Cheryl, everything go cool? Yes, Kuya Pilo. Yeah. Ito na, mga questions. Talagang gusto na marinig ng mga kaagapay natin. So, ready ka na? Here we go with our first question. O, Ate Sige, Cheryl, Kuya. ang sabi ng listener natin, we are now 15 years married. For the past 5 years, ako na po ang provider ng pamilya dahil hindi na nagtatrabaho si Mr. Napapagod Mm. po ako. Isa po ito sa mga bagay na hindi naming mapagkasunduan. Please help us. Wow. Gusto kong itanong kung ilang taon na si Mister. Baka senior citizen na. Or kung may sakit. Or kung mas matanda si wifey. Or anyway, iba-iba sitwasyon. Ano? Oh, hindi nga natin alam yung mga ganong detalye, Kuya Pilo, ano? Ay, sana nasabi niya. Pero assuming lang na let's say nasa edad na may kakayahan pa magtrabaho ng Mm-mm. ano bang paano ba ito? Mukha naman. Mukha naman, Kuya, na Oo. may kakayahan pang magtrabaho, no? Dito sa dito sa question, no, ng ating listener, Oo nga. no? Oo, 5 years na siya, no? Na siya ang provider, no? Ng family. Mm. Di ka Napapagod na. nagkasakit? Di ka nagkasakit sa asawa or what? Pero minsan ganun nangyayari sa buhay, no? Minsan kung may sakit yung asawa o kaya minsan yung asawa nasa edad na kailangan na mag-retire. Yun. Iba-iba Pero eh. sabi dito ito daw yung bagay na hindi nila napagkakasundaan. So, Mm. maaari namang may kakayanan pa rin yung asawa na magtrabaho, ano? Most likely, yeah. Ah, oo. Pero, alam mo Kuya Pilo, no, marami ng mga couples and families na ganito rin ang arrangement nila, di ba? Yung wife yung nagtatrabaho to provide para sa financial needs ng family. Yes. Tapos yung husband, siya yung nasa bahay to take care of the household and the children, no? Yung Mm. mga kasong nagrito, usually, yung wife earns more than the husband. So meron silang agreement, no, na ang husband na lang ang magsistay home, no, at ang wife ang magtatrabaho. Mm. Kesa naman kuha pa sila ng kasambahay, kuha sila ng yaya, kuha sila ng gano'n, no? So, and this kind of arrangement seems to be working for some families and Family couples, yan. ano? Oo. Pero, dito sa ating listener, sabi niya, hindi nila napagkakasunduan ito at napapagod na siya sa ganitong arrangement, no? Oo. Ibig sabihin, parang hindi nila napag-agrihan yung ganitong arrangement, Oo nga. no? Siguro may mga unexpected. Minsan may mga
lalaki natanggal sa trabaho, hindi makahanap. Pero 5 taon, medyo matagal-tagal yun, ano? Oo, oo, na hindi Siguro parang, natatanggap. syempre, ikaw bilang asawang babae, I'm sure Mm, ini-expect mo na yung asawang lalaki ay gagawa ng paraan na kahit anong paraan na para magkaroon ng ambag dun sa pamilya. mm, Diba? Like, I mm. know of some people na mataas naman edukasyon pero dahil hindi matanggap sa trabaho, nag-tricycle driver na lang pero umaambag. Pero I think, what do you think? Mukhang kailangan nila ng counseling dahil mukhang may hindi malinaw dito. Ako na Mm. naguguluhan. Oo nga, no? Kasi hindi natin alam mga ano nila eh, no? Pero sa tingin ko, no, marahil kaya siya napapagod, no? Maaring pag-uwi niya sa bahay at sa days na wala siyang pasok, siya pa rin, no? Sa mga gawaing bahay, siya Oo. pa rin nag-a-attend sa mga kids, Oo. ano? So, siguro mabuting pag-usapan nila kung paano sila magtutulungan, Ayan. no? Para mag-work sa family nila yung ganitong arrangement, kung ito man, yung talagang mas, kanilang kalagayan, hindi natin alam kung ano ang specific na kalagayan. Yeah. Pero kung ito, yung sitwasyon sa kanilang family, maganda na mapag-usapan nila kung paano nilang pagtutulungan, no? Kung paano Hmm. sila magtutulungan para mag-work yung ganitong arrangement. At mukhang yung kanilang pag-uusap hindi effective kung silang dalawa lang, no? Mukhang kailangan niya ng merong magka-counseling ng family sa kanila. What do you think? Pwede rin, no? Maaring sa church, pwedeng ano, magpa-counsel sila kay pastor. O Hmm. pwede namang mag-seek sila talaga ng professional help, no? Yeah. Na makakapag-guide sa kanila para magkaroon sila ng magandang pag-uusap at pagkakasunduan, no? Uh, Sa ganitong arrangement nila. yes, absolutely. Yan, maganda. Mga kaagapay, eto, pagka meron kayong ganyang sitwasyon at hindi kayo magkanda-intindihan dahil sa dadalawa lang kayo, ay kailangan nyo na may kasama. So, pa-counseling na po sa professional. Ano? Ayan. Ay, Ate She, kung sakali Mhm. lang, ngayon pa lang, tatanungin ko na. Kung may gusto magpa-counseling sa'yo, paano ka po makokontak? Yun, sa aking mobile number Yan. naka-link din sa Viber at saka sa WhatsApp, no? Ayan. Yung mm. Ano So nga po ang ang, number ko, yun pa rin ba? It's yung pa rin, Kuya Pilo. Oo. 0917-891-0590. Tama ba? Yes. Oo, oo. Okay, 0917-891-0590. Hindi siya Yes. nagka-counseling sa phone, pero pwede mag-appointment doon. Mag-a-appointment. Doon mag-a-appointment. Kung Oo. online o face-to-face, ano? Yes, oo. Ayan, o sige. Pwedeng online, pwedeng face-to-face. Ayan, Meron din akong ganda. in-person counseling. Mm. Kung kailangan niyo yan, ayan, andyan si Ate Cheryl. Here we go. Here's our second question sa ating listener. Ano? Sabi niya, paano po pakikisamahan ng nanay na parang walang pakialam at pagmamahal sa anak? Uy, ang saklap naman nun. Oh. Nalaman ko po na pinagbubuntis pa lang ako ay gusto na niya akong ipalaglag. Habang Mm. lumalaki po ako ay lagi niya akong pinapagalitan. Ngayon po, Mm. nagtatrabaho na ako, gusto niya halos lahat ng sahod ko ay ibigay ko sa kanya. Kahit ipinagsusugal niya lang. Ay, Mm. nako. This is a very sad and painful no situation, Kuya Pilo, no? Mm. In a way, Ah, sad, oo. Kaya lang, hindi ko matanggap na hindi siya mahal ng nanay. Kasi una, kung marami akong alam, talagang inaabandona ng nanay, yung talagang hindi mahal yung anak. Inaabandona yung anak, sanggol pa lang. As in, mhm, itatapon o kaya ipapamigay. Wala. Pero parang nasa sense ko, may problema din yung nanay. Dali, parang Yeah, may problema. yes, What do you think? What do Kuya. you think? Oo. Kasi syempre no, lumaki siya ganun. Ganun ang naramdaman niya, no? Na parang unwanted siya, hindi siya mahal, 'di ba? Ngayong paglaki niya, ayan, may problema din, ano. Mm. So, we hear many stories like this, Kuya Pilo, eh.
Tapos yung mga magulang na ganito, usually, they also grew up with unhealthy childhood. Malamang, yeah. Neglected, Nasusugal abandoned, eh. abused, no? Mm. Sinasabi ko ito, Kuya Pilo, para maintindihan din natin, ano, kung Mm, bakit may mga magulang nagkakaganon. At maintindihan natin and also have compassion for them, no? They mm. were also hurt and wounded when they were young. So, So, usually, compassion. oo, Mm, usually, may mga ugali sila na na-develop, no, to protect themselves and to fill yung mga unmet needs nila. Itong mga mm, magulang mm, natin, no? mm, Yan. Pero sa ganitong situation ng ating listener, yung listener natin, kailangan siya mag-set ng healthy boundaries para hindi naman siya maabuso, no? May sarili siyang choice tsaka decision, so siya ang magde-decide how much he or she, hindi natin alam eh, no? mm. Will give to her nanay and to let her nanay and Mm, not to let her nanay dictate and pressure her or him to give all of his earnings. No, mas maganda mm. siguro Kuya Pilo kung magbibigay siya sa nanay niya in kind, hindi pera, no? Ay, Para agree ako sigurado kung dyan. saan Agree. mapupunta ang pera, hindi sa sugal. Di sa Like sugal. pwedeng Oo. magkasama silang maggrocery, mamalengke, Mm, bumili ng mga needs nila sa bahay, no? So mm. sa pamamagitan nun, ang pera napupunta doon sa pangangailangan nila, hindi sa pagsusugal, Tama. no? Pwede rin, no, na magbigay siya ng gifts in kind, no, sa kanyang Yes. nanay on special occasions, katulad ng Mm, birthday, Christmas, Mother's Day, no? Pwedeng sabay sila ni nanay niya na magpasalon o mm. magpaspa. Yan, Okay. ay, maganda yan. 'Di ba? Go on travels together, go out together, mag-jog sila, o mag-exercise sila together, and other activities that they can do together, 'di ba? Kung Together. ano yung kaya niya financially. Sa Mm, pamamagitan nito, Kuya Pilo, maipapakita niya yung pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang nanay na maaaring hindi naramdaman ng nanay niya nung siya mm. ay bata pa, no? At Paano the kung same ayaw? time, Wari, yayayain oh, sa salon. Ayaw. mm. Kung ayaw, paano yun? O di, hanapin, tanungin si nanay kung ano ang gusto niya, di ba? Gusto ko magtsugal. Ganun. Hindi kaya nga natin binibigyan ng ganitong mga options, Yan, no? tama, Para tama. hindi sa pagsusugal mapunta yung atensyon at yung oras ni nanay, no? Ano naman. Mag-introduce tayo kay nanay ng iba't ibang mga activities, no? Ah, At samahan natin si nanay, no? Para ma-encourage siya, no? Na na to get into healthier, no? yes. Activities. Oo. Yan. At, Oo. at ano, hanga ako dyan sa iyo, Ate Cheryl, na talagang dapat ay hindi konsentihin, hindi bigyan ng pera para pangsugal. Ano yun eh? Enabler yun. Ibig sabihin, nakokonsente. At alam natin Mm-mm. yun. Na-addict yun sa pagsusugal. Kaya ganun. Mm-mm. Pero Yeah. maganda rin yung sinabi mong compassion sa makatuwid ay bigyan ng mayroong kalinga, mayroong malasakit dun Mm-mm. sa tao. Siguro marami ding pain. Pero Oo. itong listener natin maraming pain eh. Madami din siyang pain. Pareho sila. Pareho. Paano nga Mag-ina. ngayon? Pwede bang mabuhay siya ng walang pain eh? Samantalang nakikita niya nanay niya na parang masama loob sa kanya. Pero palagay ko yung sama ng loob niya, parang dala na nga rin nung bata siya eh, ano? Oo. Ganun naman yun usually, Kuya Pilo eh. Kaya nga, yung mas maganda na gawin ng ating listener ay maipakita niya yung kanyang pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang nanay at the same time hindi nga i-enable yung nanay niya Mm-mm. na punta doon sa hindi healthy na gawain katulad ng pagsusugal, no? Mm. Oh, Ah, okay. Naintindihan natin kasi maaaring yun eh. Alam mo, yung mga addiction, mga ganyan,
ay ginagamit yan, no? Kaparaanan yan ng isang tao para mapunan yung Oo. kanyang unmet needs, no? So Oo. siguro marahil siya ay lumalaki pa, nung bata siya, yun hindi na ibigay sa kanya tamang atensyon, tamang pagmamahal, ganon. Mm. Pero pwede yun na ngayon pwedeng ibigay nung anak niya, no? Mm-mm. Tama, oo. Sabi nga sa sa Romans chapter 12 verse 20. On the contrary, if your enemy is hungry, although hindi mo naman siya enemy dapat, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Sabihin, talagang kapag binalitan mo ng kabutihan, yung mga bagay na hindi maganda binibigay sa'yo, nakokonsensya at nababago din ang kanilang pananaw sa'yo. Sana nga magtagumpay siya doon. Oo, kung maibigay niya kasi yun ang wala, yun ang unmet need ng nanay Oo. niya, no? Yung pagkalinga, pag-alaga, pagmamahal, no? Kung Oo. maibigay niya yon, no? Hindi na kailangang i-feel ng nanay niya yung unmet need na yon sa pamagitan ng pagsusugal. Absolutely. Yan ay maganda, Ate She. That's very good. Mga kaagapay, ha? Ayan, bantay-bantay. Pagkat ang pagmamahal ay higit pa kaysa sa mga sama ng loob. Ayan. Ito naman yung ating next listener. Sabi niya, ako po ay OFW. Yung dalawa ko pong kapatid ay parehas ng may pamilya. Our dad Mm-mm. passed away recently. Si mama na lang ang nasa bahay namin. She's old na rin po at hindi na mainam ang mag-isa for her. Pero wala pong willing and able sa mga kapatid ko na mag-alaga sa kanya. Mm. Hindi po ako pwedeng umuwi dahil ako po ang nagpo-provide for medication ni mama. Mm. Ano po ang gagawin Mm. ko? Paano Mm. si mama? Ayan, teka. Yeah. Medyo naguluhan ako dito. Mm. Nasa abroad siya, wala Yes. kasama yung nanay. Oo, nag-iisa na yung nanay dun sa bahay. Eh, elderly na siguro yung nanay, matanda na, ang sabi niya. So, Ah, hindi na mainaw na mag-isa for her. Kaya lang, unable and not willing yung mga kapatid to look after the nanay. Eh, hmm, siya naman sa overseas siya, no? Alam mo, Kuya Pilo, ito very familiar itong concern na to. yes, Nung children with elderly parents, no? yes. Yan. So, meron naman tayong different options. Meron siyang different, yung listener natin, may mga different options na maaari niyang i-consider, no? Oo. Yung una, pwede niyang i-explore yung ibang mga kamag-anak, no? Hmm, Who may be willing na samahan at alagaan yung kanyang mom sa bahay nila, maybe hmm. for a fee, Si, no? si auntie, o kaya Mm. si cousin, o kaya pamangkin. Yes, oo. Pwede naman, no? Explore kung hindi pwede yung mga kapatid dahil may sarili ng mga pamilya, may mga anak, no? Mag-explore tayo ng ibang mga relatives na maaaring makasama ng nanay, nung mom niya sa bahay, maalagaan ng mom niya. Hmm, Maybe offer, yung a fee hmm, para doon sa service ng kamag-anak, no? Meron din, Kuya Pilo, kung walang relative, pwede silang maghanap nung kasambahay, no? Na pwede, nababayaran nila monthly ayan. at na ang gagawa ng mga trabahong bahay, ng mga house chores, kasi matanda na yung nanay, di ba? At the same time, makakasama ng mom niya sa bahay, Yes. no? Hmm. Isang option din yan. Another Something, option, yeah, go ahead, go ahead. yeah, another option, Kuya Pilo, pwede naman, 'di ba may mga home care centers Hmm, that houses and takes care of the elderly? yan. Pwede rin naman doon, no? Doon titira yung mom niya, maaalagaan doon habang siya ay nagtatrabaho overseas, 'di ba? Although medyo pricey yung itong option na ito. Oh, Medyo mas oh. magastos ito kesa dun sa first two options, Hmm, no? At the same time, encourage niya yung mga siblings niya at saka yung pamilya ng siblings niya hmm, to regularly visit kung hindi nila maalagaan, no? Regularly visit, no? hmm. Yung mom nila, no? Kung nasa bahay man ito o nasa home care, no? Ang And napansin ko, Ate She, parang feeling ko merong sama mm, ng loob itong
listener natin dun sa kanyang mga kapatid dahil Mm-mm. hindi porket parang nandun yung point na hindi porket may asawa ka na kaya kakalimutan mo na yung needs ng magulang mo. Siyempre, hindi, lalo sa atin. Dahil alam natin, maski naman, it's a biblical thing na ang mga widows and orphans, sila'y talagang dapat kinakalingan ng mga taong may lakas at may kakayahan, mga may pag-aari, mga mayroong resources. Nasa aksyon dahil obligasyon talaga ng mga malalakas at may kakayahan na alagaan ang mga balo, ang mga magulang. Siguro yun yung, Kaya, ewan ko ate siya, yun lang yung naramdaman ko. Baka may yeah, ganun. ideally, Oh, ganun nga sana, Kuya Pilo, oh, no? At marami naman din mga families, no, Filipino families na talaga karamihan ay inaalagaan yung oh, mga elderly parents. But in this case, mukha namang nagkausap-usap na sila at nasabi nga niya na not willing and unable yung kanyang mga kapatid. mm, So, hindi natin mapipilit yung ayaw, Kuya, no? Um, kung gusto, ah, walang problema. Pero pag ganyan, na hindi willing at unable, hindi natin mapilit. So, we explore other options. oh. Sana nga may makita silang kamag-anak na maaring, or kahit hindi kamag-anak, basta willing dahil I'm sure, Mm, for sure merong magkakaroon ng awa at malasakit sa kanya. Alam mo ha, Ate She, may kilala ako. mm, mm, Inabandona na talaga. May edad na siya. Inabandona mm, na rin ng kanyang pamilya at pinabayaan na mm, yun dahil meron siyang sakit na ah, mm. mental sickness na schizophrenia. Oo. Pero Mm, merong umako sa kanya. Isang mm, kaibigan mm. talaga, tunay na kaibigan masasabi ko dahil Yeah. pati gamot ginagastosan niya. Hindi, Mm, ayun, talagang nakakatuwa and blessing mm, talaga. I hope magkaroon ng ganong blessing na isang taong gagawa nun para sa kanya. Pero mm. kahit na ba blessing yun, sa isang anak na hindi umasikaso sa kanyang nanay, ay, ewan ko na lang. Hindi na magsasalita. Oo, di ba? Nakakalungkot lalo na sa atin, no? Yung ating familial culture, ano? Yes, Tayo talagang inaalagaan natin yung ating mga no? mga Matatandang elders. mga magulang, mga elderly Oo. natin. Mm-mm. Oo, totoo yan. Nako, mga kaibigan, mga kaagapay, babati sa inyo, kayo na mga kasama na nakikinig. Kaya bigyan niyo po ng pagkakataon na sana marinig din yung daing ng inyong mga magulang. Hello there, mga kaibigan, si Ate Marivic Pimentel. Hello po, at kasama niya ang kanyang mga co-teachers sa PNU, si Teacher Nadine, Jem, Jella, Juliana, Math, and Bea. Hello there, good evening, happy listening si Ate Lucena Bulhatin, Jocelyn Lozeriaga, Cherry Cadelina, Ronald CV, Cecil Lazandares de Vera, Mark Milyare, Philip Co, Flo Herona, Senen Villanueva, Edmund Garcia, Gary Tanswico, Anthony Abrenica, Marley Gutierrez, Catalino Rapacon, Marian Cruz, Diony Gonzalez, Beth Calawag, Tess Juan, Angelito Federico Marites Tating, Arthur Cruz, and Raymunda Gallardo. Magandang gabi sa inyo lahat. Kay Miko Botial, tsaka ang Mount Calvary Church ng Tayog, Pangasinan. Magandang gabi sa inyo. Happy listening sa inyong church. Yun. Nako, ang dami natin mga listeners. Ate She, ayan. Wow. Praise God sa inyo at tuloy-tuloy tayo dito sa Heartline. Ito naman, ang ating next question. Ano? Sabi, Mm. ano po ang pwedeng gawin sa asawang under sa kapatid niya? Teka, ba't ano yung under sa kapatid? Ibig sabihin, Yung kapatid ng asawa. Yung kapatid. asawa may kapatid. Yun. At Mm-mm. ito sabi pa niya, lagi pong sinasabi ng kapatid niya sa asawa ko na hindi ako nagpapasakop. And Mhm. most of the time, siya ang nagde-decide sa buhay namin na madalas ding sinusunod ng asawa ko. Teka, Oo. babae kaya ito, itong nagtatanong, hindi niya nasabi. Parang lalaki. Babae itong nagtatanong. Kasi alam mo, Hmm. pasakop. Ito usually sinasabi, yung mga asawang babae, di ba? Hmm. Magsabit kayo sa inyong asawang lalaki. Kaya siguro sinasabi nung kapatid, nung asawa niya,
na siya ay hindi nagpapasakop, no? So most likely babae ito. Yung ating listener. Mm-mm. Siguro inaakusahan yung kanyang asawang lalaki na takot sa asawa. Takusa nga kung tawagin, ano. Pero medyo natawa ako dito eh. Kasi marami naman talagang mga lalaki ang ano, ang mabait sa kanilang asawa. Hindi naman takot. Hindi Mm, naman hindi takot na. naman, oo. Oo. Pero Hindi naman pagka ibig sabihin mabait, eh, takot na. pagka sumama ng loob ng babae, talo na. Alam mo naman kami mga lalaki, di ba? Ate She. Ano? Pagka, pagka Ano, kunwari, Kuya Pito? pagka kunwari, di ba, mahina na nga yung inyong sex. Kayo na nga yung mahina. Tapos, kung nangyari, kami pa nanalo, tapos kayo na mahina, di abang-aba naman kayo. Kaya kami mga lalaki. Ano mahina ang sex? I beg to disagree. Siguro physically. Siguro physically, no? Mas Physically, ano oo. ito. Kasi mas Oo. malakas kami kung mare, Mm. kung sa sama sa kalooban, sa emosyon, mas matibay-tibay ang mga lalaki. Pagdating din sa puwersa at lakas, matibay-tibay kami. Kung kunwari Oo. nagkaroon ng debate o kunwari nagkaroon ng ano pagtatalo, di Mm. kung yung babae na mas mahina ang siya pang natalo, naaantig naman kami nun. Siyempre. Yeah, but I beg to disagree ha Ayan. na mahina ang kalooban. Hindi. Hindi may nakalooban ng babae. Ay gabihin, ang lalaki, pagka nakita na yung ang natatalo pa o ang natitimbog ay yung babae, syempre, nakukonsensya din kami. Kaya, ano, happy wife, happy life. Mhm. Anyway, so let's go back to our ano, Kuya Pilo, no? Okay, sige. So sabi niya, and most of the time siya ang nagde-decide, yung kapatid ng asawa niya, no? Mm. Nagde-decide sa buhay nila at madalas na sinusunod ng asawa niya. Ayoko Okay. yan. Yan. Yeah, Kuya Pilo, no? Na, mababasa natin sa Ephesians eh, no? Mm. Yung design ng Diyos sa pag-aasawa, 'di ba? Sa Ephesians 5:31, sabi dito, "For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and Mm. the two become one flesh." So ito ang design ng Diyos sa pag-aasawa. Kapag ang lalaki ay nag-asawa, siya ay hihiwalay sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, para bumuo ng sarili niyang pamilya. Mm. Sila ng kanyang asawang babae, no, ay maging isa sa pagbuo ng sarili nilang pamilya. Pero Mm. mukhang itong asawa ng ating listener ay hindi humiwalay sa kanyang pamilya. Mm. Kaya, hindi sila naging isa na Ah, mag-asawa para oo. bumuo ng sarili nilang pamilya, no? Mm. Ang kuya, no? Mm. Nagdidikta doon sa asawa niya at gumagawa ng desisyon para Mm. sa kanilang pamilya, no? Ay, madalas So, yan, palagay ko, mas may mm, kaya yung kuya o yung kapatid kaysa sa kanila. mm, Kadalasan mm, ganun. Pagka ikaw ay nakaangkla o sumasandal ka doon sa mas mayaman sa inyo, merong merong kontrol merong impluwensya sa iyo. Kung sino man ang tumutulong sa iyo o kung kanino ka man kumakapit. Ganun eh. oh, pero hindi iyon tama, Oo, hindi no? tama. Kailangan Hindi yun talagang maging tama. So, independent. kailangan talaga na tawag dito, maglagay ng ano, ng tamang ano, Limitasyon. boundaries, ano, limitasyon. O sa atin, sa Filipino families, even yung mga anak na may asawa na at may sariling pamilya, no, usually talagang dahil sa familial culture natin, binibigyan pa rin natin ng weight o halaga yung payo, no, ng Oo. ating mga magulang, Mm. mga nakakatandang members ng family, di Kaya, ba? No, we listen to what our family has to say, no? mm. And okay lang yun kasi nagkakaroon tayo ng wider perspective. But in the end, ang design ng Diyos ay ang mag-asawa ang kailangan gumawa ng desisyon para sa pamilya nila. Hindi Yan. yung kanilang magulang o kapatid. So, Tama. ano Tama. gagawin niya, no? Sa asawa niya na sunod-sunuran sa decisions ng kapatid, no? Concerning their family.
Kailangan, no, kuya, mag-usap silang mag-asawa. Balikan nila kung ano ang sinasabi ng Bible. Yan. Ano ang design ng Diyos sa pag-aasawa? At Mm, pagkasunduan nilang ito ang sundin sa mm, kanilang buhay mag-asawa. No? Pray together and seek God's help. No? Na masunod nila ang design na iyon ng Diyos sa kanilang buhay mag-asawa. Diba? yan. At maaari siguro na humingi din sila ng counsel sa kanilang pastor, no? Mm. Tsaka, And or mm, siguro pa, seek yeah, go couples ahead. or marriage therapy Yan, para couples ma-address therapy. yung mga issues and challenges nila sa kanilang buhay may Ayan. asawa. Mm, yan. Minsan mahirap talaga kung ikaw ay nakasukob sa Mm, ibang tao, hindi nyo magawa yung sarili ninyong kakayahan. Pero by faith yun eh, ano? Minsan, sa hirap ng buhay ngayon, hindi ka makalabas dahil siguro sa mahal ng renta sa ibang lugar, mga ganun. Pero hanggat hindi mo sinusubukan, hindi ka talaga makakahango eh. Parang marami ang mga kakilala na hindi na tuloy-tuloy yung kasal dahil naantay yung pera. O hindi na mm, tuloy-tuloy yung paglipat sa ibang bahay dahil mm, inaantay yung pera, lagi kang merong sinasandalan. Pero mm, noong araw na kanilang dinesisyonan na bumukod, meron o wala man sila, andun nakita nila yung mga oportunidad nila kung paano maging malakas bilang mm. isang mag-asawa, bilang isang Yeah. bukod na pamilya. Maganda yun. Maganda rin Yun bumukod. talaga, Mm. Kuya Pilo. Pero kung hindi makakabukod physically, sabi mo nga lagyan ng limitasyon yung impluensya, no? Mm-mm. Kasi maski naman tayo, ayaw nating may nagsasabi o may nagdidikta kung ano dapat nating paraan sa ating pamumuhay. Diba? Mm-mm. Ako, Pamilya ninyo yun eh, no? pamilya nyo. So, your Yan. decision, your choice. Tama. Nako, mga kaagapay, may mga detalye dito na baka gusto niyong i-follow up. Baka may mga bagay na gusto niyo itanong, isunod niyo na lang po doon sa ating Heartline Questions dito sa Facebook para maipagpatuloy po namin malinawan yung ibang aspeto. Kasi baka meron kayong mga ibang sitwasyon na naiisip o baka may iba kayong sitwasyon na nangyayari sa inyo at ibang-iba, baka kailangan ng ibang pananaw. So, itong mga kasagutan na ibinibigay namin sa inyo ay hindi ito sagot sa lahat ng kaso. Iba-iba pa rin ang bawat isang pamilya. Maraming case-to-case kumbaga. Case-to-case basis po. Ayon lang dito sa tinanong ng ating listener. Ano? At sana sa pagtatanong nyo, detalyihin nyo para makita namin ng tunay at buong buo at nang maging swak na swak yung magiging advice namin sa inyo. Ha? Di ba, Ate Yes. Cheryl? Tama, Kuya Pilo. Oo, mas Yan. maraming detalye. Mas, naibibigay natin yung, akmang, Yan. sagot sa tanong. Tama. Nako, importante yan. Kaya mga kagapay, tuloy-tuloy pa rin magpadala ng inyong mga katanungan. Ha? But wait, there's more. Marami pa tayong tatalakayin pero mag-break muna tayo sandali dito sa Heartline Friday Night Edition. Don't go away. We'll be right back at hilahin nyo na yung iba nyong mga kasama dyan na nagkakalabuan para malinawan. Ayan. Yung mga nagkaka-breakan para magka-make-upan na. Okay. At tayo ay patuloy pa rin naglilingkod sa ngalan ng Panginoon dito sa Heartline Friday Night. Stay tuned. We'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal.
sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man, hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal, hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa ayag man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS,
Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay at yun, nandito pa rin sa Heartline Friday night. At napakasarap ng mga talakayan dito, no? Lalo na doon sa mga taong nagkakaroon ng heartbreak dyan. Kamusta? Mga kaibigan, kayo ay nandito pa rin sa 702 DCAS. It's Heartline Night ngayong Biyernes. Kaya pabati dyan sa mga kaagapay natin. Sa mga nasa abroad, sa Japan, si Ate Ging and Ferdy Katabay, kasama ang kanilang anak si Ian tsaka si Earl. Ang ating mga kaibigan na nasa US, si Tito Falguera, Pastor Tito Falguera, kamusta ka and family? Also sa US, sila Sarah and Dr. Arnie Bersenio. Ayan, kamusta kayo dyan? Doon sa mga kaagapay natin sa Hong Kong, si Ate Cecilia Beron. Ayan, thank you very much. Kamusta na kayo? At Ate Vicky Galido dyan sa Guam. Ang mga kaibigan natin si Ate SG. Hello, kamusta ka na? Si SG Gurun, ayan. Tsaka si Kuya Antoine Gurun, yan. Thank you very much. Ate, sino nga to? Ate, wow, nakakalimutan ko. Anyway, maraming salamat sa inyo na patuloy na nakikinig dito. Ate Claire Cartel dyan sa California. Si Ate Chi Bumanlag sa US. Ayan, thank you. Tsaka si Kuya Monde Bernal, kasama si Shanine, tsaka si Isabel Bernal. Silang magkaka-mag-anak dyan sa New York City in the US. Thank you very much for being there. Ayan. Ate Emma Chu, nasaan ka na? Ate Emma Chu, alam ko wala ka dito sa Pilipinas. You are somewhere. Hello to you and God bless sa iyo. No? Greetings din. One time, tatawagan kita. Okay? Yan. Salamat. Baka may pahabol ka, Ate She. Sige Kuya Pilo, magpapahabol ako. Ah, Nang babatiin, no? Kasi kanina ang binati ko ay ang aking mga kamag-anak, no? Ngayon naman, ang babatiin ko naman ay ang hello sa Alliance Graduate School, no? Yes. Si Doc Ana ko, Director ng Doctor of Ministry in Counseling and Trauma Yan. Intervention Program. Si Yes. Doc Ging Gehensya, Director of Master of Arts in Counseling Program. Yan. Hello din sa Alliance Christian Gospel Church. Ang aming pastor, si Pastor Mars Umangay, ang kanyang wife, si Pastora Che, at ang baby nila na si Jill. Si Pastora Sam Salazar at si Pastora Kat Dordas. Yung mga kababaihan, kalalakihan, youth, and children sa ACGC. At Kuya Pilo, congratulations sa Ano? Philippine Association of Christian Counselors. Ayan, congratulations. Anong meron? We are celebrating our 25th anniversary. Yes. Wow, very good. Ay, salamat. Naka-25 din ang PACC. At ayan, mga kaibigan, Yeah, kung okay. kailangan nyo ng counseling, dahil nabanggit na rin ni Ate Cheryl, merong counseling services sa Philippine Association for Christian Counselors. Punta kayo sa philact.org. Yun yung link. philact.org. That is philacc.org.
philacc.org. Yan. Doon po ay makaka-connect kayo para sa inyong mga consultation. Yan. So puntahan nyo lang doon. Ano? Siyempre, greetings din kay Ate Marivic Loterio. Hello, kamusta po kayo dyan? Greetings sa aking mga kasama. Kay Ate Nanay Rosa Baliñas. Hello po, kamusta? At kamusta din sa iyo, Rolin. Tsaka tsaka si Zane, Rolin Baliñas. Yan, mag-anak. Si Rolin Baliñas, Sheila Baliñas, si Zane Baliñas. Hello, thank you very much for being there. Nanay Rosa, ayan, thank you. Magandang gabi. So, Ate, tuloy tayo sa ating questions. Are you ready? Oh, kuya, sige, tuloy tayo, kuya. Ayan, meron pa tayo dito, sabi. Paano ko po kaya didisiplinahin ng anak ko? Nagkabisyo po siya at napabarkada. He is 21 years old and still studying. Stress na po talaga kami ng papa niya sa kanya. Ayun. Nako, na-stress na si mami, si Si mami, mama at si saka si daddy. papa. Okay. Oo. No, so ang hirap no? Nagkabisyo at napabarkada 21 years old at nag-aaral pa. So siguro kuya, maganda ay kausapin nila yung kanilang anak gently and lovingly. Kumustahin nila ito, tanungin kung ano ang mga challenges na hinaharap niya, no? Let Mm. him know yung anak. Hindi ko, he, sabi, no? Let him know that you are ready to help and support him Mm. sa mga challenges niya. Mm. Ask him how you can support him para hindi sa barkada at bisyo niya hanapin yung solutions sa Mm. mga problems niya at sa mga challenges niya, no? Be a friend to him, no? Mm. Tayong mga magulang, maganda na maging friend tayo ng mga anak natin, no? Be a safe person na he can be open to talk about his problems, Mm. no? Kapag nag-open siya, be a listening ear and Mm. a shoulder to cry on, no? Avoid judgments. Instead, take steps to support and help him with his challenges and issues. Now, kung Naalala ko, really, ate. yes, Naalala ko, kuya. ate. Kasi ito 21 years old na. Mm, At lalo pa kung ito'y ka pagka-birthday niya ng 21, mga lalaki, 21, pagka-babae, mm, 18. Yung mga nag-birthday ng 21 na lalaki, nako, sobrang gustong kumalas niyan sa pamilya. Parang kahangahan mm. sabihin pa nun eh. Gusto niyo support? Ang gusto ko lang naman pabayaan niyo ako kung ano gusto ko. Parang gano'n. Maraming gano'n. At hindi na kaila sa atin yung mga ganito sa generation na bago ngayon. Gustong maging independent. Naku, ate She, kung alam mo lang yung Mm. na-encounter ko. Ang dami-daming mga nasa ganyang age, gusto na magsarili. Mm. Sariling lakad nila, sariling paraan na nila. Hindi na, ay nilang tignan yung pahalaga ng mga magulang. Pero meron pa rin naman mga matitino, meron pa rin naman mga anak na tinitingnan yung kabutihang dinudulot ng kanilang mga magulang. Yung wisdom ng kanilang magulang, nire-recognize. Pero Mm. madami ate She, pasensya na. Pero ang dami ko na-enkwentro ng mga young ones, ayaw ng dating paraan, ayaw ng paraan ng mga magulang. Gusto yung Mm. sariling pananaw, yung kung ano uso, malaya. Kasi ganun ngayon eh. Ganun ang takbo ng mundo. Kung saan ka malaya, kailangan kung ano yung gusto mo. Kapag nasa edad ka na, gawin mo na kung ano gusto mo dahil buhay mo na yun. Ikaw nang, ano paano na to? Nasa edad nga siya, 21 years old, no? Pero Oo, nag-aaral pa, meaning dependent pa siya oo sa nga kanyang eh. magulang, 'di ba? Yan. So, oo, kaya kailangan pag-usapan din nila, no? You are still under the roof of your Mm, parents. So, meron tayong mga house rules, no? Na dapat na masunod, no? Sa pamilya, no? Kasi kailangan dagigyan natin ng order, no? mm, Lagyan natin ng order. Hindi pwede yung ano 'yon? mm. Pwede lahat. Hindi pwedeng yung kung anong gusto niya, malaya, yung layaw niya masusunod. May Yeah. nakita ako ano eh,
may Isa nakita akong natin, isang video. ano natin yan, mga parents, no? Oo, ang hirap talaga. Pero may nakitang video dun sa YouTube. Ang sabi ng bata, ay, I'm independent. Kaya ko nang gawin kung anong kailangan gawin. Nasa edad na ako. Sabi niya gano'n. Ang sabi ng tatay, o sige, simula ngayon, subukan natin, hindi ka nakapamilya. Ikaw ay nangungupahan na lang dito. Hmm. Babayaran mo yung renta, yung konsumo mong electricity, konsumo mong tubig, babayaran mo ha. At wala na maglalaban ng iyong damit, ikaw na maglalaban sarili mo at bibili ka ng sarili mong washing machine. Okay, para doon ka sa kwarto mo, Ah? pero hindi mo kwarto 'yon, inuupahan mo 'yon. Ikaw mag-aayos noon, bahala ka kung paano maayusin. Ikaw ang bahala kung paano mo, basta gastusan mo. At kailangan i-inspeksyonin namin 'yan, malaman namin na matino yung ginagamit diyan. Okay? So hindi kami nanay. Kami ay inyong kami ay landlord. Landlord. Yeah. Yan, kailangan talaga Natawa ako merong doon. house rules. Oo. Oh, kailangan talaga meron house rules, no? You are living under the roof of your parents, no? Syempre, as 21 years old, meron ka ng mga decisions na Sariling dapat din responsibilidad. honor, no, ng iyong mga magulang. At the Mm. same time, meron ka ring accountability, meron ka ring Oo. responsibility. At Yun yun nga. ang kailangan maging klaro, no, sa kanila, no, mga Mm-mm. magulang at doon sa bata, doon sa 21 years old na ganyan. Mm. No? Kasi mabalanse, no? Mabalanse yung tawag dito, yung rights mo bilang isang anak. Mm. Pero with your rights comes responsibilities and accountabilities also. Oo nga. Sana nga yung mga kabataan, kapag kayo ay namulat na sa responsibilidad at namulat na kayo sa inyong mga pananagutan, sana ang una niyong panagutan ay yung i-honor ang mga magulang, kilalanin na hindi naman mangmang ang mga magulang ninyo, kaya kayo pinalaki. Kasi ang sakit sa magulang nun, na ginawa nilang lahat ng sakripisyo, naniniwala sa mabuting pagkatao mo, paglaki mo. Pero kung nawaldas naman yung buhay mo, hindi, dahil nagginamit mo yung iyong kalayaan para mawaldas ang buhay mo, parang hindi sinabi mo, hindi mo inonor ang iyong mga magulang. Parang sinabi mo, hindi mahalaga yung kanilang pagpapasakit para sa iyo. Ang sinasabi natin, walang kwenta naman yung kanilang sakripisyo para sa akin. Parang may problema doon. May problema doon. Kung mga kabataan, huwag naman po sana. Ako, Ate She, ikaw ba? Paano ba hinandle to sa mga anak mo? Di ba malalaki na mga anak mo? Oo, mga adults na yan sila. Mm-mm. Paano mo sila na nagawang Siyempre, habang lumalaki, Kuya Pilo, meron talaga kailangang mga rules na sinusunod sila. No, habang bata. Pero habang lumalaki yan, syempre, lumuluwag din yung iyong kasi na sila, malaki na sila, meron na rin sila mga decisions, no? Hindi mm, sila mga bata na sasabihin mo lahat, o ganito, ganyan, ganito, no? So medyo luluwagan mo na rin sila, no? Lalaki sila na um, maging maging responsible din, maging magsabi? accountable. Oo. Oo. At Mm. syempre, yung pagmamahal at pag-ibig, yung bawat galaw at bawat ginagawa ay nasa prinsipyo ng pag-ibig, pagkilala sa Diyos, Mm. pakikipagkapwa. Ayan. Nako. Ang sarap, Ate She. Oh. Inggit ako sa'yo. Anyway, mga kaagapay, huwag kayong masyadong mainggit dahil alam kong andito naman ang mga pangalan ninyo. Kaya pabati sa inyo kay RB Ramos, John Delgado, Nila Cram, Jelly Olivar, Marites Yasay, Emmy Bongato, Imelda Viray, Maris Galope, Meg Dano, Rosalinda Gomez Buico. At syempre, binabati din natin ang mga kasama natin sa Board of Investments. Ang fellowship doon si Director Ryan Ramos, Jackie Eugenio, Linda Racelis, Abigail Aguas, Helen Casco at si Kuya Dave
Cruz. Ayan, mga kaibigan. Mga kasama natin dyan sa Victory Caloocan. Hello, Praise and Worship Team. Pastor Daniel Herrera, kamusta kayo? Ano pong balita? Si si Pastor Bong Navarro and Pastor Jojo Agot. Thank you mga kaagapay natin dyan sa Victory Caloocan. Kuya Topper Blasco, hello. Ayan, nandyan din. Ayan. Well, eto, we have another question. Eto, sabi niya, nagwo-work po ako dito sa Manila habang yung pamilya ko ay nasa province. May sama po ako ng loob sa family ko dahil napapansin ko pong kinakamusta lang nila ako kapag alam nilang malapit na ang payday. Payday ko. Or kapag may kailangan sila. Paparamdam. Ayun, nagpaparamdam pagkat. Mabigat po sa loob ko ito dahil hindi po nila alam yung mga struggle ko dito sa Manila. Paano po ito, Eddie? Oo, nako, napaka-common. Hindi lang yung mga tao dito sa Manila, pati nasa abroad, kahit magkahiwalay, parang hindi na nasa-sense na parang akala siguro nila ganun kadali. Oh. Sige nga, No. Ate She, paano nga ba ito? Ayan. Oh, hindi natatanong nagpaparamdam lang pag malapit na ang payday o kaya pag merong kailangan. Mm-hmm. Ano kaya Kuya Pilo kung siyang mag-initiate connecting dun sa family niya, connecting with his family, Mm-hmm. babae, lalaki, no? Ah, No. ibig sabihin Oh. bago mag-payday, tawagan na sila, kamustahin? Yeah, yung mag-initiate kasi parang nangyayari payday lang, doon lang sila magkakausap, no? Kung may Mm-hmm. kailangan doon lang. Yan. Ano kaya kung siya ang mag-initiate, no? Connecting with his family. Kumustahin sila, tanungin yung mga buhay-buhay, no? Mm-hmm. At sa pagkukwentuhan nila, pwede rin namang siya, no? Magkwento ng mga experiences niya and challenges niya, no? Mm-hmm. Para maging aware din yung kanyang pamilya Oo. doon sa mga kinakaharap niya na challenges bilang no, nagtatrabaho sa Manila. Mm-hmm. Yan, baka naman, no? May maitulong rin sa kanya yung kanyang mga kamag-anak, pamilya. Kumari, Pwede tatawagan ka. namang, Ikaw yung nanay, tatawag. sige kuya. Mami, kamusta kayo? Alam niyo, Mm, na-miss ko na kayo. Kasi alam dito, mm, dami dito mga kasama ko sa opisina. Mga, ang sama na ugali. Hirap na ako dito sa opisina. Dami mga problema dito. Pero di bale, yan. mami, magpapadala pa rin ako. Ganon, ganon. Di ba? Oo, kung hindi siya natatanong, pwede naman siya ang magkwento, no? Nung kung anong Oo. kalagayan niya, ano yung mga hinaharap niya na mga challenges sa Manila, di ba? Mm, Ma-share niya. Mm-mm. mm, Maaari din naman, no, na ah, sa mga friends niya, mm. no? Share siya sa mga close friends niya, no? Yeah, May kwento niya yung mga kabigatan niya doon sa mga friends na yeah. makakaintindi, no? Hindi magja-judge at hindi siya Mm. ichichismis, no? Oo, yun naman ang Yun. mga pamilya eh. Share din. Share ng ng mga burden. Yan. Ay, nako. Naalala ko yung kaibigan ko. Hindi niya galing siya sa probinsya sa malayo. Sabi niya dito, ayoko na dito sa Maynila, bumabaha lagi. Ay, Mm. pagkatagulan. Tsaka pagka mainit, pagka tag-init naman, init na init ka talaga. Sabi niya gano'n. Ayun. Pero sana nababalita niya. Mukha naman nababalita niya sa kanya, kanyang mga kamag-anakan. At Mm. napakalaking bagay nun. Ang galing. Mm. Galing ate. Oo. Connect. Kung hindi sila nagko-connect, ikaw mag-initiate, ikaw mag-connect. Yan. Siguro ito yung last question natin. Sabi niya, ang ating listener, sabi naman, I am Mm. from a broken family. Now Mm. po ay single ako dahil feeling ko hindi magwo-work ang relationship sa akin. Dahil nga galing ako sa broken family. Mm. Natakot ako honestly na maggaya sa pamilya ko yung bubuuin kong pamilya. Paano ko po ito Mm. i-deal? Naku, ay marami akong mga nakausap na ganyan. Ang pakiramdam nila. Mukhang eto na yung aking kapalaran talaga na maging broken. Kasi ilang Mm. ulit nang nabe-break yung di nakakarelasyon ba, gano'n. Parang sabi Mm. nila, mukhang ganito na talaga ang aking ang aking buhay.
Ay, nako. Oo, naawa naman ako. Ayan, Kuya Pilo, no, kitang-kita natin dito, no, na na-trauma siya dun sa nangyari sa pamilya niya. Oo. No? Nagkahiwalay yung mga magulang niya. Mm-mm. Kaya, kung ano niya, no, di ang nangyari, nagkahiwalay yung mga magulang, broken family sila. Mm-mm. So, ano yung isip niya? Isip niya, baka mangyari din sa akin, no? So, natatakot siya na maging broken din, broken family din siya. Mm-mm. Kaya, ano, naramdaman niya, takot siya Okay. to enter a relationship, Mm-mm. no? Takot siya. At ano ang behavior niya? Ayun, single siya hanggang ngayon. Di Takot ba? eh. 'Di ba? So, Oo. tawag dito meron tayo sa CBT na yan, 'di ba? Something happens, you think, you Mm-mm. feel, you act. No? Mm-mm. O para hindi, paano natin aanuhin yan, no? Yung kanyang pag-iisip na ito nangyari sa pamilya ko, no? Kaya mangyayari din sa akin ito, no? That is no? That is tawag dito, yung error in cognition yan, Kuya Pilo, no? Mm-mm. Error in thinking. That's generalization, no? Mm-mm. Na kailangang baguhin, no? Baguhin yung pag-iisip, no? Instead of isipin mo na, nako, hindi mag-work ang relationship ko dahil galing ako sa broken family o Mm. baka mag-broken family rin ang bubuin kong pamilya, no? Instead of Ah, isipin mo yan, why not ang isipin mo is, hindi naman lahat ng galing sa broken family. Mag-reality check ka. No, oo. hindi naman lahat ng galing sa broken family ay naging broken family din. Yung Mm. kanyang buo. Actually, maraming galing sa broken family ang nagkaroon ng buo at masayang Yan. pamilya. 'Di Oo, ba? masaya, So, oo. yun, no? Yung reality check, no? Oh, lahat ba automatic? Basta galing sa broken family, broken din ang kanyang pamilya, broken family din siya. No, marami na broken family pero buo at masaya ang nabuong pamilya. Eh So, pag baka, ganito, baka naisip niya na, hindi ko pa mm, naranasan kasi maging buo. Paano ko malalaman yun? Baga, kaya nga, Kuya Pilo, mag, paano mo maranasan kung takot ka to enter a relationship, di ba? What I mm-mm. mean is, pag binago mo yung isip mo, no, yung thinking error na yan, thinking error yan, generalization hindi naman ibig sabihin nangyari sa magulang mo, automatic na mangyayari sa'yo, Oo. no? Marami naman na galing sa broken family na naging maganda, ang pamilya, buo ang pamilya. Mm-mm. No. So, when you think of that, kasi ngayon takot siya eh. When you think of that, mapapalit na yung takot ng hope, magiging hopeful ka. Mm. No? At pag naging hopeful ka, di ba, mapapalitan din yung iyong behavior, no? Yan. Instead of now, you will be more willing, you Oo. will be mas panatag ka to enter into a romantic relationship. Yan. Pero syempre, Kuya Pilo, no? Ang mahalaga talaga dyan is pray for your lifetime partner. Mm-mm. Ask God to lead you to the right individual. Mm. Live a life of faith and obedience to God para makapili ka rin ng makakarelasyon na who is also living a life of faith and obedience to God. Yan. At makabuo kayo ng masaya at godly family. Yan. Ay, nakakatuwa yan. Ano? Maaring hindi masyadong naintindihan ng iba yung ganun. Ano? Pero pagka nagpasukob tayo sa Panginoon, hahanapin din natin yung mga taong nagpapasukob sa Panginoon. Minsan, hindi natin alam kung ano yung tamang modelo na gagayahin. Paano ba yung magandang relationship? Wala akong kalam-alam doon at hindi ko naranasan yun. Puro yata wrong relationship yung nakita ko. Nakita ko nanay ko, tatay ko, may wrong relationship, may daming pangit. Hindi ko rin alam kung paano yung tama. Pagka pala Mm. nagpapasukob ka sa Panginoon, nakikita mo yung tamang prinsipyo para sa buhay. At, syempre, hahanapin mo yung taong nagpapasukob din sa Panginoon. Para sa ganon, ang inyong pamantayan ay ang Diyos, ang Panginoon. Para hindi Correct. ka ma-break, para hindi ka ma-broken hearted dyan. Ano?
Ayan, totoo, mga bagay na gano'n, ano, Ate She. Nako, Mm. Ate She, ang ganda niyan. Pero alam mo, Ate She, naisip ko lang, sa mga Mm. churches natin, dapat Mm. meron modelo talaga no, kung paano magligawan, paano mag-relationship. May ganun bang ministry sa church nyo? Oo, meron namang ganun na sa mga youth, no? Mm. Meron silang, ano nga ba yon? Love, courtship, and marriage, di ba? Oo, Mm. importante yun eh. Kasi, Di tinuturo naman yon sa ating, sa ating oo, mga youth. ngayon kasi iba-iba ng mga katuruan ang naglipa na dyan. Iba-iba na kung paano magkaroon. Minsan nagdabasa ako sa internet, sinasabi pa doon kung paano malaman ang isang tao ay tunay na para sa iyo. Pero mas madalas ang sinasabi doon, paano mag-go out, paano mag-break off o paano mag-let go sa relationship. Mas madaming ganun. Pag binasa Mm. ko doon sa internet, ang dami-daming mga sinasabi. Yung mga title na paano malaman na tapos na ang relasyon nyo? Paano malalaman hindi na kayo magtatagal? Mga ganun. Tapos yung mga kanta pa dyan, yung mga kanta na tungkol sa broken na yan. Ako, edi, yun talaga yung mas familiar sa mga tao at hindi sila familiar dun sa kung ano yung tamang paraan. Sana nga, modelo ng ating mga church na mga members, alam nyo, malaking nagagawa ng inyong mabuting pakikitungo at mabuting pagsubaybay sa tamang panliligaw, tamang Mm. relationship, godly, yan, mga bagay na gano'n. Importante yun. Ako, kailangan may mag-model para merong Kaya nga, kaya nga napakahalaga, Kuya Pilo, na yung mga families Mm. in the church ay maging tawag to encouragement, no, Mm. sa ating mga kabataan, no, makita yung magandang example, modelo Yun, magandang ng pamilya. example. Yeah. It's so difficult to find good examples these days. Pero meron. Pagka nagkaroon ng isang magandang example, yun ang ating imodelo sa ating sarili na siya namang mapapalaganap natin sa iba dahil ganoon ang kaharian ng Diyos. Mayroong modelong ipinakita ang Panginoon, dapat nating gayahin. At ganoon lalaganap ang kaharian ng Diyos. Parang si Kristo, dinisciple niya yung 12, tapos pinalaganap na ng 12 doon sa iba pa. Ang ganoon. God is good. God is so good. He has good intentions for you. Mm. Naku, ate, ang sarap ng mga discussion natin. Well, from here, wala na akong makitang question. Pero eto lang, tanong ko, overall, ate, shit, parang merong isang tema itong ating mga tanong eh, no? Tungkol to sa mga pamilya, tsaka tungkol doon sa Mm. yung huwag magtanim ng sama ng loob. So, tingin ko, tsaka yung huwag magtanim ng takot. Ayan. Paano ba Mm. magagawa yun, Ate Shit? Ang pagtatanim, no, ang maiwasan, yung magtanim ka ng takot, magtanim ka ng sama ng loob, Mm. yan. Paano ba Mm. nagagawa yun? Yeah, kasi ang mga pakiramdam na yan, ang mga emotions na yan ay tawag dito, natural na mararamdaman natin, 'di ba? Katulad nga nung isang natin, listener natin, no, yung na-experience niya, nakita niya sa kanyang pamilya, Yeah. kaya siya nagkaroon ng takot to enter into a romantic relationship, no? Yung isa na sa pamilya din, no, na hindi siya natatanong kung kumusta siya, no, nagkakaroon siya ng sama na loob, no? Mm. So, natural lang yon na maranasan niya, 'di ba? Mm. Ang importante Yeah. diyan is number one is i-recognize mo, no, kung ano ang iyong nararamdaman, no? Hindi magandang nararamdaman. Recognize Alam it. mo na hindi maganda. Oo. Ayun. Oo, natatakot ka. Oo, masama ang loob mo, 'di ba? No, i-recognize mo 'yan and without judging yourself. No, huwag mo i-judge yung sarili mo, bakit ako ganito? Bakit ito nararamdaman ko, no? That is being compassionate to yourself, no? Na sa ganitong sitwasyon ko, no? Talagang itong nararamdaman ko, Mm. no?
sa ganitong pangyayari, ito talaga nararamdaman ko, 'di ba? Yan ang And totoo. Oo. oo, yun ang totoo sa iyo. Ngayon, hindi ibig sabihin na tama yun, hindi ibig sabihin na mabuti yun, no? Pero yung i-recognize mo na yun ang reality mo sa pagkakataong iyon, 'di ba? Mm. Mm. Oo. Pero hindi ikaw titigil doon, no? I-investigate mo yung iyong mga yung nararamdaman mo, yung mga naiisip mo, no? So, Ito kunwari, ba ay kung mm, galit, kailan sabihin mo, hindi ka magkukunwari. Sasabihin mo, talagang galit ako, hindi ako magkukunwari oo. na ako'y hindi Mm, galit. Kunwari, ganyan, hindi, mm. deny ko ba? Hindi. Ako'y takot. Ay, hindi ako Oo, magkukunwari na yeah. ako'y takot. Pero, ngayong ako'y alam ko na ako'y takot, bakit? Mm. Investigate mo, 'di ba? Hmm. Bakit ako takot, no? O bakit ako masama ang loob ko, ganyan. Oh. Oo. Eh, tama ba? Tama bang matakot ako, no? Hmm. Hmm. 'Di ba? Pupunta ka na dun sa kasi ganito yung nakita ko sa pamilya ko, ganyan ang naranasan ko, ganyan, no? Accurate ba 'yan, no? Yung na matakot ka na, hindi ka na makapagrelasyon, yan, no? Ah, 'Di ba? Hindi naman accurate ito kasi marami naman na ganyan galing sa pamilya pero maganda naman ang kanila, 'di ba? Magi-investigate ka, no? At tawag dito para maitama mo yung kaisipan mo. At pag naitama mo kaisipan mo, susunod yung tamang damdamin, no? Na Hmm. yung Ayun. takot mo, mapapalitan ng hope, no? Yung sama ng loob mo, mapapalitan ng forgiveness o Hmm. ng pag-unawa, 'di ba ganyan. Hmm. So, at dadating din doon, no, yung um understanding yourself, no? Pag Oh. nag-investigate ka na, nagtanong ka na, 'di ba? And so that you can be compassionate to yourself, no? So, ano ang pwede mong gawin? What can I do? Ask yourself, no? What can I do, no? Um, Ayun. for Parang, myself, no? Anong magagawa ko, no? To help hmm. myself, to Yan. express compassion and kindness to myself, no? Ah, Kaya nandiyan na ikaw ay lumalapit sa Panginoon, ikaw yan. ay nananalangin sa Panginoon, Minumodela mo na ang eh, Panginoon. Ayun. oo, kasi kung sa sarili mo, no, nabibigatan ka na, no, at nahihirapan ka na, at sa tingin mo, hindi ko alam kung paano ko i-approach itong problem na ito, no, but when you, when you go to the Lord, when you pray to the Lord, no, Hmm. and you seek the guidance of the Holy Spirit, no, the Holy Yan. Spirit can give you wisdom, no? Absolutely. Bigyan ka ng kaliwanagan, no? At diyan Sa papasok talaga yung pananampalataya natin na hindi lahat ng ating nararamdaman ay siyang batayan ng ating mga behavior, ang ating desisyon, ating pananaw. Kaya maganda talaga na kumapit sa modelo ng Panginoong Diyos. Ate She, medyo kulang tayo ng time. So request ko sa iyo na ipag-pray po natin ang ating mga Hmm. listeners right now para Okay. sa gabing ito. Okay. Sige, let's pray. Lord, thank you for your continued presence and work in our lives. Mhm. Thank you for you are a loving, gracious, and merciful God. You renew our faith, our hope, Mhm. our strength, and our wisdom daily as we live a life of obedience to you. We pray for our listeners, O God. Grant them peace that passes all understanding as they face the challenges of life. Renew their strength, Lord. May they soar on wings like eagles, run and not grow weary, walk and not be faint, as they put their trust and hope in you. Thank you, Father, because truly, kayo po, Panginoon, ang aming sandigan, kayo ang aming pag-asa, kayo ang aming kalakasan. Grant us a good night's rest tonight, O God, and wake us up tomorrow, energized to face another day. In Jesus' name, We Amen. pray. Amen. Wow. Thank you very much, Ate Cheryl. I'm so glad that you are our guest here. Once again, kung paano ka makokontak,
Doon pa rin sa ganong number, ano? And your number is 0917-891-0590. Tama? Yes, kuya. Meron akong Viber Viber. and WhatsApp. Viber Doon and sila WhatsApp. pwedeng, Ayan. mag-set ng appointment. Set ng appointment, hindi sa Yeah. Viber ang counseling. Okay? Okay. Hindi. Ayan. Okay. Pwede rin online kung yun ang ano. Kasi may iba malalayo talaga. Oo. Mm. Yan. Sa online. So, pwedeng Mm. Zoom o kaya Google Meet. Yan. Or whatever Yeah. is Yes. available. Yan. Mm. Nako, salamat ng marami, Ate She. At talaga, Thank you for having me, pagpalain Kuya ka. Plo. Pagpalain ka talaga, Ate She. Ano? And we are so happy you're with us. Para sa ating naman mga kaagapay, alam nyo, natutuwa ako sa inyo na patuloy kayo nakikinig. Kaya greetings din sa inyo, sa mga kaagapay natin na nagstay sa atin, still with us, and you are you are a blessing to us all. Ano? Salamat sa inyo, sa mga natili, and maging blessing sa inyo ang aming ginagawa. By the way, pagbati dyan sa mga kaagapay natin, happy birthday, belated happy birthday kay Mami, sa aking mother, si Mother Lourdes. Siya ay nag-birthday. Hi, happy birthday! Oh, yeah, happy birthday sa inyo. And thank you very much din, Mami. Today is your birthday, July 25. Thank you for your goodness. And greetings to you, Mami. And alam mo, Ate She, salamat sa iyo at blessing ka sa amin dito sa Heartline. At syempre, hindi ko kakalimutan yung mga katropa natin na nagbibigay ng kaagapay sa atin sa broadcast dyan sa Bukawi Transmitter Site. Ito yung sila Pradtech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, si Benji Monsura at si Benjo Morano. Ang ating RTV team naman, sila Eileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, at saka si Jabez Mancio. Ang ating engineer on duty ay sila Angelo Menor at JV Tabwa. Hello Kuya JV Tabwa. And si ating PA ay si Ate Kayla Escalante. Gumaganda ka yata tuwing nakikita kita sa post mo sa Facebook. Gumaganda ka, Ate Kayla Escalante. At ikaw, syempre, Ate She, gumaganda ka rin. Wala akong masabi. Ano bang secret dyan? Ang mabait nating Diyos. No? Amen. Ang mabait nating Diyos. No, sa mga challenges natin sa buhay, yun ang mga katotohanan, no? May mga challenges tayong kinakaharap sa buhay. Pero sa kabila ng challenges, meron tayong peace, meron tayong joy, no? Kasi meron tayong God, no? Nakasama natin, no? Sa ating journey dito sa life natin sa mundo. Yes. At sa lahat ng ating mga kaagapay, maniwala kayo o hindi, hawak kayo ng Diyos. Maski ngayong pagkakataong ito. Maaaring may mga pagkakataon, kino-question nyo, ano ba nangyayari sa buhay ko? Talaga bang may Diyos? Maniwala ako. At meron kang pagkakataon ngayon, masusumpungan mo. Dahil kasi sa paglipas ng mga panahon at araw, magtataka ka, paano ka umaabot sa ganitong estado kung hindi rin lang naman inagapayan ka ng Diyos. Kaya tandaan niyo po, ang Diyos na may likha ng lahat at kino-ordinate niya pati ang ating mga katawan, ang mga bituin sa langit, ang mga sitwasyon, ang mga circumstances, mga kalagayan natin sa buhay na nagkatagni-tagni ay dahil din mayroong Diyos na nag-ayos niyan. Kala nyo, kung walang limitasyon ang chaos, kung walang limitasyon ang kaguluhan, hindi tayo mabubuhay, hindi tayo aabot sa ganitong estado. Kaya, purihin ng Panginoon, lagi niyong banggitin sa inyong buhay ang paggunita sa Panginoon lagi. Kaya God bless sa inyo, mga kagapay. God bless din sa iyo, Ate Cheryl. God bless, Kuya. Yan, God bless din sa aking asawa na lagi akong sinusuportahan. Hello, Doris. Thank you for being there all the time. And God bless to all of you na nakikinig all over the world. Pagpapala sa inyong lahat. Mula dito sa Heartline. At kami ay patuloy nyo mapapakinggan mula 9:30 hanggang 11, Monday to Friday. Ayan. At dito pa rin sa 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. See you next week and take care. God bless.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.